New City Hall Project ni Mayor Vico Soto trabaho para sa mga Pasigueño. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod para sa akin sa buong bansa ngayong araw po yan ng Lunes, May 26. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at special thanks nga po pala sa lahat ng viewers ko na OFW. Sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila medyo mas naiintindihan ko na kung bakit ganun na lang katutol ang mga kalaban ni Mayor Vico Soto sa pagpapatayo ng bagong City Hall sa Lungsod Pasig, lalo na yung mga kontraktor na kumakalaban or kumu-question sa proyektong ito. At sobrang nakakatawa dahil libo-libong trabahador ang kailangan sa pagpapatayo nito. So, pakinggan natin ang pahayag na ito ni Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Kung nag-aantay pa naman kayo, no, habang nakapila kayo, entertain ko po muna kayo. Hindi ako kakakanta na lang, maikling mensahe lang po. Una, nais ko magpasalamat sa ating Pasig City Hall Consortium. Nandito po ang mga kasama natin sa consortium, pati yung mga nag-i-interview. Yan po ay mga HR nila. No? At alam naman po natin kung bakit tayo nandito. Pumunta kayo dito dahil naghahanap kayo ng trabaho. At kami naman po naghahanap ng mga skilled workers. Dahil gaya po siguro ng nabalitaan nyo na yung proyekto natin sa New City Hall Project, medyo malaki po ito. At madalas, nagpo-focus dun sa City Hall mismo. Siguro mali nga yung project title namin kasi hindi naman City Hall lang yung ipapagawa dito, kundi 2 hektarya ng redevelopment sa ating bayan o sa ating poblasyon o city government center. 2 hektarya po yung pinag-uusapan natin dito. So kung 2 hektarya, 9 billion yung proyekto, siguro ma-imagine nyo na kung gaano karaming empleyado, trabahador ang kailangan po natin dito. At syempre, tayo sa lokal na pamahalaan ng Pasig, pag meron tayong proyekto, sinasabihan natin yung mga contractor, sinasabihan natin yung mga gagawa, na hanggat maaari, ang i-hire natin ay mga Pasigueño. Unahin natin mga empleyado na taga-Pasig. Kaya kailangan maging kami, ginagawa din namin ng lahat ng pwede, gaya ng job fair na ito. Pero di tayo magtatapos sa ganitong job fair. Titingnan po natin ano ba yung mga pagkukulang. Pwede tayo mag-training. Meron tayong PCISD, yung consortium, meron din nakahandang mga training para sa atin. Yung iba, kung baka wala pang NC2, kausap na rin po namin yung TESDA kung anong pwedeng gawin. Meron yung, ano tawag ko sa test, para trade test. Yung trade test, para hindi na kailangan kumuha ng mahaba pang kurso. Kasi iba, diba, magaling naman, may skills naman. Kaso, baka nung araw, hindi pa ganun kauso yung pagkuha ng mga NC. Kaya, alam naman nila, baka mas magaling pa nga yung walang NC, dahil sila yung mas may karanasan na. So, sa tulong ng TESDA, meron trade test. Pag pumasa doon, ibig sabihin na sa kanya lahat ng skills na kailangan para sa trabaho na yun, automatic magagrantan na siya ng national certificate po natin ng NC2 o kung ano man na NC po yun. So, yun po yung ginagawa natin ng lahat para makasiguro tayo na yung mga i-hire natin ay mga taga-Pasig. At ang magandang balita pa po dito, kaya sana masabi nyo rin po, may mga kaibigan kayo na naghahanap din ng trabaho, o baka may trabaho pero hindi ganun naghahanap pa ng mas magandang trabaho. Ito pong Pasig City Consortium, isa po yan na joint venture, ibig sabihin 3 kumpanya po yan na malalaki. Hindi lang naman City Hall ang proyekto nila, kaya nga sila nag-qualify kasi dati na silang may malalaking proyekto. Ibig sabihin, pag na-hire po kayo dito, malaki din yung chance na tuloy-tuloy yung magiging employment natin. Marakas yung chance na sa susunod ng mga proyekto nila, kung maganda yung performance, kayo at kayo na rin yung mga i-hire nila. Kaya ito pong job fair natin, hindi lang para sa proyekto ng lokal na pamahalaan, kundi maaari
hindi naman pinapangako, pero maaari na maging long-term employment na rin po ito para magkaroon ng regular na trabaho, mga skilled workers po natin na Pasigenyo. Kaya muli po ako nagpapasalamat sa Pasig City Hall Consortium po natin. Kung interesado lang po kayo, pwede nyo tingnan sa YouTube channel ko yung tungkol sa proyekto mismo. Ito po, syempre alam po una sa lahat, naghahanap kayo ng trabaho, pero yung mga papalarin, siguro ngayon pa lang masasabi na rin natin na kayo po ay hindi lang basta magiging manggagawa, hindi lang basta trabahador o basta empleyado, kundi magiging parte din kayo, magiging bahagi din kayo sa history ng ating new City Hall. Ito pong City Hall project natin, may kita natin, hindi lang sa infrastructure, kundi pati ng lokal na ekonomiya, pati sa job generation, magiging malaking tulong din po ito. Kaya maraming salamat, congratulations in advance, good luck sa inyong lahat. So yun nga mga kaparokya, good news ito para sa mga skilled worker na mga Pasigenyo dahil priority sila para maging bahagi ng new City Hall project ng pamahalang lungsod headed by Mayor Vico Soto. Sobrang laki ng magiging benefit ng mga Pasigenyo dito, or let's say yung mga ma-hire dito dahil magkakaroon sila ng special training from TESDA hanggang sa makapasa sila at magkaroon ng certificate or NC2. So training pa lang mga kaparokya ay panalo na agad sila dahil madadagdagan ang kaalaman at skill nila. Iba din talaga kung skilled worker ka mga kaparokya, di ka mauubusan ng trabaho. The good thing here is once na ma-hire sila, ay pwede silang ma-permanent at magkaroon ng stable job dahil malaking kumpanya ang nakakontrata sa New Pasig City Hall ni Mayor Vico Soto. Hindi lang City Hall ang proyekto ng kumpanyang nakakontrata dito, kundi marami pa. Kaya siguro tutol na tutol ang mga kumakalaban na contractor sa pagpapatayo ng New City Hall project dahil mas gaganda ang image ng contractor nito once maging successful ang paggawa ng proyektong ito ni Mayor Vico Soto. At siya namang kabaligtaran ng ibang contractor na ayaw matuloy ang proyekto, partikular nga po ang kumpanya ng pamilya ng naging kalaban ng butihing mayor na si Sara Diskaya na St. Gerard Construction at ang contractor na si Mr. Ngao, Mr. Lau, kasi naman mga kaparokya, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, kaya sobrang nalito na ako. Anyways, tama naman po si Mayor Vico Soto once it's already done mga kaparokya, and kapag naging successful ito ay magiging bahagi ng kasaysayan ang mga gumawa or mga nagtrabaho dito dahil historic ito not only in Pasig kundi pati sa buong bansa dahil ito ang kauna-unahang City Hall na high class at elegante. Sabi nga, once na maganda ang City Hall, ibig sabihin well progressive ang isang lungsod dahil ang City Hall ang muka ng isang syudad. Sana all Pasigenyo, sana all Mayor si Mayor Vico Soto. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.